po ng Pilipinas. Sabi ni Mark Estacador, 1/3 daw kasi suki nila Amerikano. Correct naman yan eh. O di ba? Alam mo kapag ka pumunta ka sa ano bang site 'yon? Yung lagi kong Amazon, sa mga Amazon o yung isa, meron yung isa eh. Sa eBay, pag pumunta ka diyan sa mga site na yan, halos karamihan mga boss is produktong China ho. No? So ngayon, sila yung laging binibili. Pero dahil nga ho, mga kababayan, tataas na yung presyo, madodoble, etc., etc. Siyempre, hindi mo napipiliin yung mga ganong produkto. Mas pipili ka na doon sa mga dekalidad kung kapresyo na lang ng mga manggagaling sa China dahil po doon sa taripa. O, di ba? 1/3 ulit nila, Europa, edi 2/3 na. Tapos lahat ng direct trade sa China madadamay at kaya nga 'di ba yung ibang mga kumpanya inililipat na at sabi ko isa ang Pilipinas sa posible na magkaroon ng pabor doon sa taripa ni Trump kasi ililipat po yan sa Pilipinas, walang ganong kalaking taripa, hindi naman, 'di ba? Oh. Yung kanila gaano po 'yun? Halos doble-doble yung presyo, 'di ba? Just been said par. Oh. Ngayon no, mga kababayan, alisin ko na 'yan, no? Nasaan na ba tayo? Martires, si Saldico. Naku, si Saldico, si Marcoleta, ang dami. Ang dami nating pag-uusapan. Hindi ko alam kung ano yung ano dito, pinakamainit. Lahat ho, mainit no? Sabi ni Sir Ping Laksamana, Mark, problema na Pinas ay Supreme Court ni Duterte. Haharangin nila lahat ng kaso ng Duterte at aso nila, sabi ni Sir Ping Laksamana. Ngayon ho, mga kababayan, sige, dito muna tayo kay Saldico. Ano? Pinipili ko kasi yung mga magagaan, yung masasaya, tapos hanggang sa painit ng painit. Dito muna tayo kay Saldico. Boss, pang ilang patawag na sa iyo yan? Ano? May panibagong sabpina ka na naman. Boss, baka hindi ka pa din lumitaw niyan. ICI issues new subpoena to Saldico. Sets hearing on November 11 at 12. At yung kay Senador Ping Lacson yata, 14. Ano? Boss naman, ano na? Lahat ng Pilipino, hinaantay kang magsalita. Baka sabihin mo sa amin, sa tamang panahon din. Brad, buong Pilipinas nag-iintay na sa iyo. Nung paliwanag mo, sa tingin nyo, lalabas na si Saldico kasi namamataan yung kanyang mga mamahaling eroplano kung saan-saan nagpupunta. Pati nga ho, si Congressman Martin Romualdez. Si Congressman Martin Romualdez, ano ho ginawa? Nag-resign sa pagiging House Speaker. Bakit to? Kasi yung tipo bang nakukonsensya siya, hindi niya mapauwi itong tao na ito, si Saldico, at para magpaliwanag. Ultimo ho, si Martin Romualdez, hinihimok na siyang umuwi. Pambansang nanay survivor at Aurelia Adena at Tommy ng One Squad at Delia Rosario, Metro Manila, Philippines, the Independent Commission for Infrastructure or ICI has summoned former Ako Bicol Party List Representative Saldico, a new ordering him to appear next month in its inquiry into anomalous flood control deal. Kapag yan hindi ka pa pumunta, dumalo, wala na talaga, no? Mahihirapan ka ng ibangon ang sarili mo. On Tuesday, October 28, ICI Executive Director Brian Hosaka said another subpoena for the former House Appropriation Chairman was sent to his last known resident in Pasig City and Bicol on October 20. Nasa ibang bansa ka man, Saldico, palagay ko naman, nakikita mo, napapanood mo, na hinahanap ka, no? At iniimbitahan ka sa ICI sa Pilipinas, sa sarili mong bansa. Ayan pagkakataon mo na yan para ipagtanggol ang iyong sarili. Pagkakataon mo na yan para ipaliwanag ang lahat. Ako mga bossing, kung ako ang
lalagay sa sitwasyon ni Saldico at alam ko wala akong ginagawang masama. Ay nako, baka kayo pa maasar sa akin. Baka ako pa magpaulit-ulit sa inyo. Ano na, halika na, umpisa na natin. Anak ng tokwa kayo, papatawag kayo, tapos ang babagal ninyo. Ganyan pa. Kasi alam mo sa sarili mo na kaya mong ipagtanggol, idepensa ang iyong sarili. Di ho ba, mga bossing? Dito sa ginagawa ni Saldico, ilang beses nang pinatawag at ini-ignore, hindi sumisipot, ano iisipin ng taong bayan dyan? Guilty ka, boy. Di ba? The ICI official said the hearing is set on November 11 and 12. This coincides with a target inquiry with former Public Work Undersecretary Roberto Bernardo, who skipped the probe thrice, mainly due to supposed medical reason. Aba, ayan na. Isa-isa na silang nagkakaroon ng sakit. Huwag niya niyang antayin, no? Pasasaan siya sa Interpol, isa pa ho yan. Kapag ka talagang hindi sumipot to, mas madali yan sa Interpol, mga bossing, no? Sa Pilipinas, madaming palakasan. Siyempre, sa Pilipinas, may takot po yung mga aaresto. Pero sa Interpol, days naman nila kilala to eh. Oh, sa Interpol, kung saan man bansa siya mahuli, eh hindi naman ho sasantuhin to. Di ba? The initial subpoena was not served. So we had to send a second one, sabi ni Osaka. Pero, kumbaga, kahit hindi ka na mag-send ng subpoena dyan eh. Naririnig, nakikita at nababalitaan naman yan na siya ay pinapatawag sa ICI. Di ho ba? Yung pag-ano na lang, yung paglantad na lang at paglabas niya na lang. Para maipaliwanag niya, uulitin ko, yung kanyang sarili. Di ba, Sir Almond Lee? At Huberto Luis de Leon, wala. Mas inuuna yung pagtatago. Hindi pa ba pagtatago ang ginagawa niya? Di ba? Ilang beses nang pinapatawag, hindi pa din sumisipot. Sabi pa dito, dagdag, but on the first summon it filed, the commission asked Ko to explain his personal knowledge as the former head of the House Appropriation Panel and his involvement in the project of the Department of Public Works and Highway. Bakit hindi ka mag-explain? Para sa iyo din yan. Di ba? Lalo na kapag ka nag-explain ho ito, mga kababayan, at naintindihan ng mamamayang Pilipino, Pilipino pa ang kakampi sa iyo. Pero sa ginagawa mo na pagtatago, hindi pagpansin sa mga patawag sa iyo, ay nako, lahat kami iniisip guilty ka. Di ba, Marcelo Rosete? He is truly guilty. In September, the ICI asked the Ombudsman to file criminal and administrative charges against Ko and other officials of SunWest Incorporated, as well as a number of public works personnel over the multi-million peso questionable road dike in Nauan, Oriental, Mindoro. Ba't takot? Ayaw lumabas. Di ba? Alam nyo nga, may naibalita pa ho, mga bossing di ba? Parang inililipat niya ng mga pangalan, ililipat nila ng mga pangalan yung mga sasakyang panghimpapawid niya. Oo. Kumbaga, ang style niyo parang hindi na mabenta, para mabenta pa nila. Kaso, nahuli, nakita, na corner. Nino po? Ni Secretary Vince Dizon. Di ba? Mabilis yung tao, mga bossing. Kaya ako, kung ako sa'yo, Saldico, lalabas na ako, ipapaliwanag ko lahat yan. Kung hindi ikaw ang mastermind, ituro mo na yung mastermind. Sasabihin ng mga DDS, ang ituturo niyan, si Martin Romualdez na mastermind. Aba, si Martin Romualdez nga, nananawagan na sa kanya lumabas ka na. Isa sa dahilan kung bakit nagbitaw o kung bakit nag-resign sa pagiging House Speaker, dahil hindi po mapalabas si Saldico. Paano nyo naman i-connect yun kung siya yung mismong nagpapalabas? At kung yan ang mastermind, si Martin Romualdez, ikinanta na yan ni Saldico. Yung pong mastermind ko, yung nagpapalabas sa akin, si Martin Romualdez. Bakit hanggang ngayon? Pwede pa siyang maging state witness kung sakali na ituturo niya si Martin Romualdez.
kung meron siyang ebidensya at kung meron siyang patunay. Di po ba? Kasi kapagka state witness, dapat hindi ikaw yung most guilty. Ituturo mo yung pinaka-guilty. Kung mag-all out siya, ibabalik niya lahat ng kayamanan. Na nakulimbat. Baka gawin pa siyang state witness. Pero hindi. 'Di ba? Wala nagtatago no? Kaya yung pangarap po ng mga DDS na ipilit na si Martin Romualdez ang mastermind ni Saldico, lista nyo muna sa tubig. Mukhang malabo. Dahil kung yan talaga at madaming nalalaman to kay Martin Romualdez, nagsalita na to, lumabas na to, itinuro niya na si Martin Romualdez para maklaro siya. Di ba? Sabi ni Marcelo Rosete, bakit si Escudero tahimik lang dyan sa pagpapauwi kay Saldico? Nako, baka, di ba nga sabi nga, small committee, 4 sila. Martin Romualdez na hindi dumadalo, mga kababayan, hindi ho dumadalo, no? Sa mga pagpupulong. Grace po na hindi pinapayagan, dumalo sa pagpupulong. Saldico at Chis Escudero daw ho, mga bossing. Yun ang dalawang nagmi-meeting. Bakit nyo inano si Escudero? Ba't nyo sinambit si Escudero?